Okay, Honda CR-V. Kakabitan ko siya ng busina. Testingin muna natin yung stock. Oh, iisa lang na horn type. Isa pa nga. Okay. Ayos na. So yung stock niya ay ito. Yan, isa lang yan. Horn type siya. Ngayon, ang ipapalit ko, ipakita ko lang sa inyo. Okay, ito naman yung ikakabit kong bago. Yan. PIAA bass horn. Superior bass horn. Deep bass tone. Yan. Honda CR-V nga pala ito mga boss. Yan yung cockpit niya. Dashboard, panel, head unit. Okay? So yun, kakalasin ko na muna yung yung stock, yung panel dun sa unahan. Okay, nakalas ko na. Ang kinalas ko lang dyan ay itong panel sa ibabaw. Ayan, kung makita nyo naman. Tapos, ang busina pala niya, hindi ito. Nadaya ako nito. Ito pala, isang piraso lang na horn. Horn din siya, kaya lang yung isa lang. Parang yung mga style ay Toyota FJ Cruiser. Isang horn lang na busina ang nakalagay. So, ang ipapalit ko dyan ay ito. PIAA horn. Hindi na ako magagawa ng bracket dyan mga boss. Kakalasin ko lang to, then ilalagay ko dito yung isa at dito yung isa. Okay? 12 lang na yan, 12 na tornilyo lang yan. Okay? So ayun, kakalasin ko na ito at ipapalit ko yung bagong horn. Okay? Yan. Yan yun, stock niya. Okay? So, ilagay natin yan, tapos i-picture natin. Ayan. Okay na. Kakalasin ko na muna to. Ang haba ng tornilyo, grabe. Ayan. Haba. Okay, nailagay ko na. Sample pa lang yan. Ayan. Kumuha ako ng tornilyo dyan, 12. Ayan, kamukha nito. Ayan, ganyan na itsura niya mga boss. Ayan. Okay. Tapos dito, ganun din. Ayan. Medyo in-bend ko yung niyan, yung bracket. Ayan, medyo nakabend yan. Para hindi siya sumabit dito sa cover dito. Ayan. Okay, makikita nyo naman yun kung hanggang saan ang sabit. So, ayun. I-ano ko na muna to. Lalagyan ko na ng wiring. Tapos, magagawa lang ako dito ng socket. Kukunin ko lang yung positive trigger dito. Ayan. Isang socket lang ang susuksukan ko dyan ng wire. Ayan. Okay.
Hindi tayo mag-splicing dyan. No splicing tayo dyan. Ayan. Okay na. Maglalagay na ako ng ano dyan. Iwawiring ko na muna. Ito naman naman ng battery. Okay na to. Malapit na to. Okay, kukunin ko naman yung positive trigger ng busina. Yung socket. Okay, kinuha ko lang yung positive trigger ng socket ng busina na original. Yan, yung tester kong kabilang tester ay sa negative nakalagay. Tapos sinundot ko lang dito, so nakuha ko ay kulay brown. Sige pare, busina mo nga. Yan, binubusina doon sa sa manibela. Okay na, okay na. So ayan, ito yung nakuha kong positive trigger ng socket. So dito lang ako magsusuksok ng ano niyan, ng pin para wala tayong splicing wire. Susuksok ko lang yun dyan. Tapos ito yung mga gagamitin, siyempre, bush relay, fuse solder, wire, 6 na metro. Yan, nagpapainit na ako ng panghinang at ihinang ko na itong mga terminal niya. Okay, gagawa lang ako ng pin dito para isusuksok ko lang yung positive na yan, yung positive output, positive source nitong socket na to. Ito kasing black ground yan. So isang wire lang ang kukunin ko dyan para dito ko na ipupusto yung relay para isang wire lang ang gagamitin ko. Okay? Yan. Okay na yan. Okay na, ikabit ko na yung isa mga boss. Ayan. Nakahinang na rin yan mga boss. Ayan. Kung nakita nyo. Tapos, pinutol ko lang yan kasi ililinya ko yan dito. Nakita nyo may wire dito. Yan. Iaabay ko yan hanggang dito. Pagdating dito, yung isang wire, ihinang ko ulit yan. Yan, papunta dito. Yan. Tapos, saka ko siya idudugtong dito para diretso na doon sa may relay. Tapos, mag-iiwan ako ng wire abang para dito sa switch. Okay, ayan na. Pinutol ko muna yan eh. Pero ihinang ko rin yan mga boss. Nakahinang yan. Siyempre, nilagyan ko ng cover para safe tayo sa mga gas-gas na ganyan. Pag kasi ako nagwa-wiring na ng ganito, nilalagyan ko na yan ng ganyan. Yan. Pinaka-cover dito sa bumper. Okay, so hihinangan ko na muna to. Pakita ko ulit sa inyo. Dire-diretso na yan. Ayun. Okay. Ayan, okay. Na ano ko na, naikabit ko na rin yung isa. Nahinangan ko na. Ayan. Tapos ito, itatap ko na lang yan dito. Pag ganyan. Tapos yung kabilang dulo mga boss. Ayan, nalagyan ko na rin ng label ito. Ayan, negative, positive. Ito yung sa 87, 85, ground. Tapos yung kabilang dulo niya, dahil hindi ko pa pinuputol yan, nilagyan ko na rin siya ng hinang. Ayan, kung nakita nyo, yan yung isusuksok ko na dito sa brown. Ayan, nakahinang na yan. Itong wire na lang din ito, binawasan ko yan ng kaunti. Kasi mataba yan, bagay binawasan ko yan ng kaunti, tapos medyo manipis. Tapos isuksok na lang yan dito. Para plug and play siya, walang splicing ng wire. Ngayon, dahil mainit pa yung panghinang ko, i-ano ko na ito, idudugtong ko na ito dito pag ganyan. Tapos iwawiring ko na yung papunta dito. Okay?
Ayan, kung makita nyo mga boss, nataypan ko na rin yan, nahinangan ko na rin. Ayan. Tapos yung sa source na gagamitin ko, 86. Ayan. Iniwan ko na rin dito para isuksok dito sa brown wire ng socket ng original na busina. Okay? So, ililinya ko naman. So, okay dito, yung may marking sa akin dyan na magkasama, negative, positive. So, dito, 87 yan. Tatak ko yung 87. Yung output ng relay. Kaya makita nyo yan. 87 yan. So, naitap na natin yung 87. Ngayon, tatap ko naman dito yung 85. Yung ground. Ground naman yung mga boss. Yan. Doon pa rin sa magkasamang wire. Yung may label. Ground yan. 85 sa relay. Ayan. Tatap ko lang ngayon. Hindi ko siya puputulin mga boss. Itong wire natin, isang buo pa rin yan. Ayan o. Okay? So, itatap ko yung dyan. Ground, 85. Yun yung ilalagay ko sa body ground or dito sa ground dito ng battery. Ayan. Tapos dito yung natitirang nakahiwalay, ito yung switch. 86 yan. Ngayon, babalatan ko muna yung relay. Yung wire ng relay, sa ako siya isusukat para pantay. Sa ako siya puputulin. Ayan.
Yan yung 86. Ayan, nakagahiwa na yun. 86. Switch. Positive switch. Okay, pala natin yan. Ayan, okay. Tapos ito, susukat na natin yung ganyan. Tapos yung ground, tatak na natin yung dito yung ground. Ayan. Katulad yan. Nasukat ko na. Kailangan nyo muna sukatin yan. Saka nyo putulin. Dito kayo ilalagay. Tapos, lagyan nyo na agad ng ano yan, nang hindi kayo malito. Terminal na bilog. Ayan, kita pa ba? Ayan. Tapos dito, syempre. Tapos, tape nyo na agad dyan. Para maganda. Pagkatapos yung tape pan, yung natitirang wire, tingnan natin kung kakasya yung ano. Pag nilagay natin yung ano. Dugtungan na natin. Kailangan dugtungan ng wire. Yung natitiran yung wire, dugtong yan doon sa 30 ng relay. Kaunti lang magagamit ko dito yung wire. Kasi nandito naman na yung positive eh. Ito yung positive. Kung makikita nyo. Ito yung positive. So, tape ulit natin yan. Kailangan marami tayong tape para safe. Pagka na-tape nyo na yan, sukat ulit. Kailangan sukat nyo yung tamang sukat ng pagtatapan nyo na ulo. Positive. Ang ganitong wire, okay na yan. Saka nyo idugtong yung ito. Yan. Yung fuse solder. Pagka naidugtong nyo na yan, nakadugtong na yan. Siyempre, tape ulit natin. Malapit na ito, patusulogin ko na lang. Pagka natipan nyo na yun, lagyan ulit natin ng terminal na bilog, siyempre. Para ikakapit din natin doon sa battery. Pag nailagay na natin yan, diretso lang. Pagka naikabit na natin yun, tape na ulit. Diretso na yan. Kailangan palutan nyo ng tape para slack lahat. Kasi yung area natin dito sa engine bay ay puro itim. Puro itim yung wire niya na binalutan ng tape. So ngayon, ang gagawin natin dyan, balutan na rin natin ng tape lahat. Para wala siya. Hindi na yung iba yung wire. Tapos pagka nakita nyo na lahat yan, iinisin na natin yan. Yan. Pagka na-miss nyo na yan, sukatin na ulit natin. Bababa na natin yan ngayon. Balutan na natin lahat. Nakita nyo yan. Kailangan balot na balot ang wire. Para hindi masagwain lang. Siyempre, susukatin ulit natin yan.
o hanggang saan tayo mag-split ng wire. Ano to? Yung ground, isama na ulit natin pabalik. Kasi hanggang dito yan. Hanggang dito lang sa open wire. Dito sa may drill ako. Pagkatapos nun, stop na tayo magpulo ng tape. Yan, okay na. Kasi ito, pagkakita ko na rin ito ng tape para pogi. Okay na. Ito ground. Dito na yan. Okay, ayos na. Naikamada ko na lahat mga boss. Kung makikita nyo. Ayan yung relay. Ayan, nakakamada yan dito mga boss. Ayan, kung makikita nyo yan. Ground. Rekta sa body ground. At ang positive. Nakarekta sa positive ng battery. At fuse holder. Ang fuse niyan, 15 amperes. Ayan. Ito yung wire niya. Diretso dito. Okay. Ayan. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo. Plug and play lang. Sinukso ko lang yan. Doon sa brown. Yan yung positive output. Galing sa manibela. Titipan ko lang yan. Tapos ay ipipix ko yan dito. Pagka-tape ko, ikikable tie ko yan dito para mas malinis. Ayan. Ito naman yung isang busina. Nakahinang din yan. Diyan ko nailinya yan. Okay. Ayan. Ayan yung linya niya. Patawid dito. Diretso yun. Magkadugtong lang yung wire na yan. Pati doon. Okay, so ipifix ko na to. Titipan ko na. Tapos pakikita ko din sa inyo kung ano yung itsura niya. Okay? Okay, ito na yung sasakit ng businang stock. Ayan. Ganyan na itsura niyan. May tape, nakabalot, naka-cable tie. Okay? So, ipifix ko na ito. Tapos ay titestingin naman. Okay? Okay, Honda CR-V, tapos na. Kinabitan ko siya ng PIAA bass horn, yung snail type horn. Okay, ayan. Ayan yung busina niya. Okay. Ayan yung kabilang busina. Tapos yung stock niya ito mga boss, isang piraso lang. Okay. Tapos yung relay niya na andito. Fuse holder, ground. Okay, titestingin naman. Sige po, okay, testing. Okay na, okay na. Ayos na. So, ayun. Honda CR-V. PIAA bass horn installation. Okay? Thank you, thank you.